Nakakatuwa. Ang dami talagang questions ng mga followers ko. Pinipili ko lang sa dami, syempre, no? Pero from today, kung napapanood nyo to, sulat lang kayo, mag-message lang kayo. Malay nyo, next time, mapili ko naman yung tanong nyo. Pero ang mga tanong na pinipili ko, pansinin nyo, mga makatuturang tanong. Diba? Ngayon, ang tanong naman niya, Direk Ronaldo, bakit may mga artistang nagtatagal, merong iba hindi? Ganda na naman ng tanong. Alam mo, sa 45 years ko in the business, in show business, panahon pa namin ni Sharon Cuneta noong 80s at lahat ng mga artistang natulungan ko para sumikat at mga nakasama ko. Napag-aralan ko na, personally napag-aralan ko na kung ano talaga yung dapat taglayin ng isang artista. Lalo na ang role model ko si Sharon. Kasi nung na-meet ko si Sharon, talagang she's nobody. Isa siyang singer ng Mr. DJ. 12 years old siya. Hindi pa kami magkakilala noon. Nung 15 na siya, nung pumasok na siya sa showbiz, doon ko nakilala si Sharon Cuneta. Na isang simpleng bata na talagang hindi mo akalaing sisikat ng husto at magiging megastar. Alam niyo kung unang-unang quality ni Sharon? Charisma. Yun ang pinaka-importante sa artista na nakita ko kay Sharon at natutunan ko through the years. Charisma. Ang susunod, talent. Kasi kahit may charisma ka, kung wala ka namang talent, medyo mahihirapan kang umangat. So, charisma and talent, nagkasama na kay Sharon yon. Ngayon, ang pangatlo, luck. Ito yung tawag na swerte. Talagang may swerte sa buhay eh. I guess si Sharon talaga, nung nagsabog ang Panginoong Diyos ng swerte, sinalo niya lahat. Charisma, talent, luck, sama-sama. Kaya nagkaroon ng industry ng megastar Sharon Cuneta na hanggang ngayon, after several years, more than almost 5 decades, at 60 years old na si Sharon, andyan pa rin siya kasi nga megastar siya eh. So, siya yung sample ng isang artista ng panahon ko na nakita ko talaga na mula sa maliit, lumaki ng lumaki, hanggang tumagal ng tumagal, hanggang ngayon nandito siya. So, yan yung sagot sa tanong mo na bakit may nagtatagal at bakit may hindi. So, si Sharon, bukod sa charisma, sa talent, sa luck, naalagaan ng maayos sa lahat ng aspeto. Sa Viva Films, inalagaan siya, klase ng mga pelikula, klase ng role. At sa PR side, nakaparti ako doon. Lahat ng magaganda inilalabas for Sharon. Yun ang kumapit sa publiko para mahalin din siyang tunay. Na hanggang ngayon, idolo siya ng masa. Tutik na si Sharon, hindi ba anak ng mayor, anak mayaman, may nag-aral sa international school, Inglesera. Pero nailapit namin, ako personally through publicity, nailapit ko siya sa masa. Talagang minahal siya ng masa kasi si Sharon lang yung artista during her time na magaling mag-Ingles, fluent mag-Tagalog, kahit saan mo itapat, ilaban, pwede. At ang ganda ng speaking voice pag umaarte. Talagang yun ang kahanga-hanga. At the same time, nahon yung talent dahil inalagaan. Kaya hanggang ngayon, narito pa siya. Siya yung sample talaga na tumagal, magtatagal, at patuloy na magtatagal sa industry. At yung tanong mo kung bakit may hindi nagtatagal, unang-una, walang talent, walang charisma, walang swerte. Pansinin nyo, ang daming magagandang artista, lalo ngayon, yung magaganda, mukhang queen, mukhang artista talaga. Pero hindi sumisikat kasi number one, ngayon iba na ang labanan, ang dami-dami na. Hindi mo na matandaan kung ano mga pangalan nila, ang dami ng artista. Saka hindi na basihan ngayon ang talent, ang charisma, ang luck. Kaya walang nararating kasi ang basihan na ngayon kung sino yung maraming followers sa social media, ginagawa ng artista kahit wala namang karapatan. Na pag pinanood mo, wala namang may offer. Kundi yung ganda lang, itsura lang, and the rest, wala na. So yung mga ganyan, yan ang hindi magtatagal. Talagang definitely, panandalian lang yan na marami kang followers, pero wala ka namang talent. Hindi naman
at the end of the day, hindi followers ang pinag-uusapan natin sa film industry, kundi yung talent na maibibigay mo, may offer mo sa publiko. Pero ganun pa man, again and again, hindi talaga basihan ng ganda kasi maraming ang maganda hindi sumikat. Meron naman ding hindi talented masyado pero sumisikat kasi may luck. At yung talent kasi nadidevelop pa yan kahit hindi siya ganun kaganda ang itsura niya. Pero ang talent kasi ang nagtatagal more than sa itsura. Yun ang punto. Yung ang dami ring mga magagaling pero hindi rin nagtatagal. Kasi nga, kahit sinasabi ko na talent ang nagtatagal, ang punot dulo pa rin, kailangan may swerte ka pa rin. Alam mo i-handle ang sarili mo, naaalagaan ka ng maayos. Kunwari lang, kontratado ka ng isang malaking network bilang artista. Pero hindi ka naman inaalagaan, nakapirma ka lang, nakatambak ka lang dyan, wala ka namang project. So paano ka sisikat? Paano ka magtatagal? Lahat kasi yan boils into one thing, sama-sama siya, packaging ang tawag. Hindi pwedeng maganda ka lang, may talent ka lang, may luck ka lang. Dapat sama-sama lahat ng element para sumikat ka, magtagal ka, yung may ginagawa ka, pinapanood ka ng tao, nagugustuhan ka, sumisikat ka, tinatangkilik ka. Yun ang dahilan kung bakit may artistang nagtatagal, merong hindi. Pero ngayon ang nakakalungkot, sa totoo lang, ang daming magagaling sanang artista, mukha namang artista, mga nasa network, ABS, GMA, TV5, pero hindi kasi naaalagaan ng maayos, walang focus. Hindi gaya nung time namin nung 80s, si Sharon talaga, prime actress ng Viva, inalagaan yung talagang walang pwedeng mangyari sa kanya na hindi bantay sarado. Kailangan lahat nakaayos sa packaging niya, yung karir niya. Kaya pang matagalan talaga ang tingin, hindi yung panandalian lang. Yun ang nakakalungkot ngayon. Maraming artista pero alam mong hindi sila magtatagal. Alam mo ngayon lang sila, bukas wala na. Tapos isang rekwa na ang mga artista ngayon. Ang dami-dami talaga. Hindi mo na talaga matandaan ang mga pangalan nila. Unlike during our time, kung may Sharon, may Maricel lang, may Gabby Concepcion, may William Martinez, may Snooki, may Albert Martinez, mga tipong ganon. Yung bang namumukhaan namin ng artista, nakikilala namin ng malapitan, iniidolo ng mga tao ng personal, kasi ayan lang sila. Diyos ko po ngayon, Diyos ko day. Kahit hindi naman artista, nasa social media lang na may mga followers, ginagawang artista. Kaya hindi naman nagtatagal, nandyan lang sila, nakatambak lang, wala namang mga talent, walang karisma, may followers lang ng mga imbe-imbentong posting at lahat sa social media, kaya sumikat. Tapos, hanggang saan yung pagsikat na yon? Wala, panandalian, tandaan nyo to, itong mga hinahangaan nyo ngayon, bukas makalawa, wala na sila. Ang mananatili pa rin, ang mga totoong artista, totoong aktor, yung may karisma, may talent, may husay, may magandang packaging, pinangalagaan ng sarili ng pangmatagalan. Yun talaga ang magtatagal. Yung mga ngayon na walang ginagawa, kundi ka-etchingan lang lagi at kanya-kanyang pormahan na walang katuturan, saan kayo dadalhin yan? Wale. Hanggang dyan na lang kayo. Hindi kayo magtatagal. Maari ngayon feeling sikat kayo. Feeling lang. Pero walang mararating kasi nga limitado ang inyong kinalalagyan. Ang karisma, wala. May itsura, oo. Walang talent. So saan kayo pupulutin? Wala. Diba? Malinaw ba ang aking explanation sa tanong mo? O basta sumulat lang kayo at magtanong, lagi kong sasagutin from now on. Thank you! At ito ay, syempre, direct kwentuhan, katotohanan, walang etchingan. Ang direct kwentuhan, mga tanong